Sabay-sabay po tayo. Ready? Read. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. Let's pray. Aming dakilang Diyos, kami po ay lumalapit at kami ay humbly na nagpe-present ng aming sarili ngayong umaga. We present ourselves humbly before you and we claim the knowledge that you want for us to learn ay makamit namin. Thank you for preparing our hearts, and we pray that your Holy Spirit will speak to us and sanctify our hearts ngayong umaga. In Jesus' name, amen. How to become like Christ. How to become like Christ. This message is going to be first of 3 messages. No? Tatlo po ito. How to become like Christ. The first one ay patungkol po sa tinatawag na sanctification. Kung titingnan po natin yung verse na ating binasa, 1 Peter chapter 2 verse 21, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example. So, bakit po tayo magiging katulad ni Kristo? How and why should we become like Christ? Because nag-iwan po siya ng example. By the way, ang galing ng ang ganda ng kinanta ng choir kanina. Pero hangang-hanga ako dun sa choir director. Diba? Lalakad lang, palabas gano'n, no? Tapos mamaya, babalik dun sa piano. Diba? Galing. Ngayon lang ako nakita ng gano'n. No? Pero, kidding aside, maganda yung blending nyo. Maganda yung blending. Tayo, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, kailangan po tayo po ay tinitingnan ng mga tao. Amen? Ayun, nakatingin kayo sa akin ngayong umaga. Amen? Siguro, nagtatanong kayo, bakit kaya siya tinatawag na pastor? Bakit kaya siya tinatawag na preacher? Amen? Bakit kaya siya tinatawag na brother? Bakit kaya kailangan o kaya sa pagpasok niyo, bakit kaya kailangan magkamayan tayo? Amen? Bakit kaya kailangan tayo ay magngitian? Hindi ba pwede mag-isnaban na lang tayo dito? Ha? Bakit kailangan magkamayan, magngitian? Sa tingin niyo ba tayo na mga nakangiti, wala tayong mga problema? Ha? Pero pagdating sa simbahan, this is the only place na mga kasama mo ay mga Kristiyano. And kapag ikaw ay Kristiyano, Sunday is the Lord's Day. And this is the time na kasama natin ang isa't isa, kasama natin ay mga Kristiyano. Kaya po tayo nagkakamayan, kaya tayo nakangiti, despite sa ating buhay, mga kinakaharap natin ng problema. But aside from that, nandito po tayo sa iglesia na ito, hindi po dahil pogi yung pastor natin. Amen? Pogi yung pastor natin. Yung mga nagiging pastor, mga pogi din. Amen? Oh. Sabi ko, nagiging pastor, nagiging pogi din. Amen? Pag naging pastor ka, magiging pogi ka na. Bakit? Kasi po, pag lagi mong tinitingnan ng isang tao at nagsasalita yan, sa paningin mo yan, pumupogi na. Tama? Oo, totoo po yun. Ang tanong, bakit? Bakit natin ginagawa ang lahat ng ito? Bakit tayo nagsisimba? Because we are sanctified people. Tayo po ay mga naihiwalay. Okay. May tanong ako sa inyo ngayong umaga. Kapag
kapag sinabi ko sa inyo na pwede kayong maging katulad ni Kristo, gugustuhin nyo ba? Halimbawa, merong isang butik sa mall, Santa Lucia, papasok ka doon. Tapos, may bibigay sa'yo, papainom sa'yo. Tapos paglabas mo, para ka ng si Christ. Gusto mo kaya yun? Papasok ka kaya doon? Gugustuhin mo kaya na katulad mo si Kristo? Pag-isipan mo yan ngayong umaga. Do you want to become like Christ? Jesus Christ set an example for us. And this morning, ifo-focus po natin yung tinatawag na first of three parts ng which is yung sanctification. Okay? So, unang-una, we have to recognize that we are sanctified. Kanina pa po ako sabi, sanctified. Ano bang ibig sabihin ng sanctified? Meron pong tatlong Greek words, no? Sino ba dito ang marunong mag-Greek? Ako, hindi din ako ganun kagaling, ano? Pero ang New Testament po ay sinulat sa Greek. At dahil sinulat ito sa Greek, titingnan natin kung ano yung meaning niya sa Greek at titingnan natin kung ano yung pagkagamit ng salitang yon. Yung unang salita ay hagiasmos. Parang katunog ng hilamos. Hagiasmos. Which is, ang ibig sabihin nito, in English, is yung word na sanctification. Yung sanctification, ang ibig sabihin po nito, isa sa mga popular word is yung holiness. Holiness. It refers to the process of becoming holy. Example, 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. Sabi po dito, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. Merong will ang Diyos. And one of the will of God is our sanctification. Ano po yung ibig sabihin ng sanctification? Holiness. Ano yung holiness? Set apart. For example, itong basong ito. Ito pong basong ito, ang umiinom po dito, sino? Ako lang. Amen? Ako lang. Hindi pwede uminom si Brother Daniel dito. Ako lang. Bakit po? Kasi nakaset apart sa akin to. Example, isa pa. Meron akong kaibigan, napakaselan niya sa kotse. Hindi po siya nagpapahiram ng sasakyan. At hindi po siya nagpapadrive. Siya lang mismo ang nag-aalaga, siya ang nagka-car wash, siya ang nagda-drive, wala pong iba. Ibig sabihin po, yung sasakyan na yon ay talagang set apart sa kanya lang. Amen? Ganon din po tayo. At yung salitang sanctification, it means that you are dedicated. You are consecrated for something or for someone. Romans chapter 6 verse 22, sabi dito, but now that you have been set free from sin and have become slaves of God, that you get leads to sanctification and its end, eternal life. Okay? So pag sinabi po nating sanctification, yung unang salita, which is yung hagiasmos, it means parang noun, no? Yung sanctification. Yung proseso, yung state of being set apart. Okay? Pangalawa, hagiazo. Hagiazo naman. It means, verb naman to, action ito, to sanctify, to make holy, to set apart. Another example, kapag bumili kami ng manok sa Baliwag, no? Bumili kami ng manok, ang gagawin namin dyan,
Ang magbubukas niyan, si Mami, no? Si Mrs. ko. Buksan niya yan. Tapos ang gagawin niya, ise-set apart niya yung kanya, yung gusto niya. The act of setting apart. The act of setting apart, no? Akin to. Okay, John chapter 17 verse 17, sabi dito, sanctify them in the truth. Your word is truth. Okay? 1 Corinthians 1:2, to the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints. So itong mga mga saints na to, sinet apart sila, itinabi sila. No? Bakit sila dinedicate? Bakit sila sinet apart? Upang makita ng lahat na itong mga taong ito ay nakahiwalay, na kakaiba na sila. Okay? So, sanctification, kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, isipin mo, ikaw ay nakahiwalay na. Isipin natin yan. Pag tayo ay tumanggap na sa Panginoon, hindi ka na ordinary. Kung dati, ikaw ay ordinaryong tao, ngayon ay nakalaan ka na sa Panginoon. To make holy, to set apart, nakalaan ka na. Yung pangatlo, hagiasmos, sanctification, hagyaso, to sanctify. Pangatlo, anong tawag sa'yo kapag ikaw ay nahiwalay na? Hagios, or saint. Okay? Holy, saint. It's the same thing, no? Pag sinabi nating saint, it is someone who is holy. Pag sinabi nating holy, that means you're a saint. It is used to describe those who are sanctified or set apart for God. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15, but as he who had called you is holy, be also holy. Yan. Kapag tayo ay nagbasa, meron tayo makikita mga words that are similar or synonymous doon sa salitang sanctified. Yung salitang sanctuary, ito, no, tinatawag to na sanctuary. Bakit po? Kasi ito po ay nakadedicate to sa gawain ng Panginoon. Kapag may pasayaw, may pasayaw ba tayo dito? Nagamit na ba ito sa sayawan? Nagamit na ba ito sa loto, sa bingo? Hindi. Kasi po ito ay nakadedicate sa gawain ng Panginoon. Kaya ang tawag dito, sanctuary. Galing po yan sa salitang Latin, sanctuarium, which means sacred or holy place. Yung kasal, kapag kinasal si Daniel, at saka ang kanyang, hindi ko alam, may girlfriend ka ba? Wala pa. No? Kapag kinasal ang dalawang tao, ang tawag doon, the sanctity of marriage. Galing din yan sa salitang holy or saint. Isa lang yan, no? Sanctity. It means sacredness. Ngayon, ano po ba yung difference? Bakit kailangan natin pag-aralan yung tinatawag na sanctification? There are different kinds. Number one is yung tinatawag na positional sanctification. Pag sinabi po natin positional or definitive, when a person becomes a believer, they are immediately sanctified in the sense that they are set apart for God. The moment na tumanggap ka sa Panginoon, ang buhay mo, automatic, nakaset apart ka na sa Diyos. Okay? Positional sanctification.
1 Corinthians 6:11. Sabi po dito, "And such were some of you, but you are washed, but you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord and by the Spirit of our God." Pag sinabi po nating sanctified, ano po ito? Past tense, present tense, or future tense? Past tense. Ibig sabihin ng past tense, mangyayari pa lang o tapos na? Nangyari na. Tapos na. Ibig sabihin, pag ikaw ay Kristiyano, tumanggap ka na sa Panginoon, na set apart ka na. You have been sanctified. You have been dedicated. Kahit ano pang kasalanan ng meron ka sa buhay mo, you have to remember who you are. You have already been chosen. You have already been selected. Ikaw ay sanctified na. That is your position. For example, nag-apply ka ng citizenship. Amen? US citizenship. O Australia na lang, para may example ako. Australian citizenship. Yung isang member natin sa Cavite, no, bumisita sila doon, si Brother Kevin, saan siya nakatira? Sa Australia. Matagal na sila sa Australia. In short, citizen na siya. Nagtatagalog pa din. Wala kang makikitang pagbabago. No? Walang magic. Pilipino pa din siya. Pero, hindi na siya Filipino citizen. Gets nyo? Mukhang Pilipino, nagtatagalog, pero hindi na siya Filipino citizen. Australian citizen na siya. Pag tumanggap ka sa Panginoon, hindi ka na ordinaryo. Hindi ka na basta-bastang tao. You are now set apart. You are now sanctified. You are now chosen. Sa Diyos ka na. Pero nagkakasala ka pa rin. Nagtatagalog ka pa din. Wala pa, parang halos yung mga kasalanan mo, yung iba, nandyan pa din. Why is that? Because dalawang klase yung sanctification. There is the positional sanctification and there is the progressive sanctification. Yung positional sanctification, sabi sa Hebrews chapter 10, verse 10, sabi dito, "By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all." Yung positional sanctification, yung position mo, nabigay na sa iyo yan. You are now a saint. Hindi na po yan mare-reverse. Hindi tulad ng citizenship. No? Ang citizenship, pwedeng ma-reverse. Halimbawa, tumakbo ka sa eleksyon, kinwestiyon ang citizenship mo. No? At ni-revoke. Pwede yun. No? Pero ang sanctification, kapag ikaw ay tumanggap na, when you are already called a Christian, your sanctification is permanent. Hindi na po yan mawawala. But, pangalawang klaseng sanctification is progressive. Okay? Pag sinabi po nating progressive, sanctification, that is an ongoing process where believers grow in holiness and conformity to the image of Christ. Kapag tumanggap ka sa Panginoon, mabuti kung matanggal lahat ng kasalanan mo. Praise the Lord. Matanggal lahat ng bisyo mo. No? But I tell you, ako nung tumanggap ako sa Panginoon, I was a teenager, wala akong bisyo. Pero meron akong, mahilig ako sa rock music. Yun ang, ko. Mahilig ako sa rock music, tumutugtog ako ng mga rock songs, at yung aking song hits, lagi kong nababanggit sa inyo yan, ang kapal, ganito kadami, naka-plastic. Yung mga tape ko ng mga rock music, ang dami din. Oh.
So, nung ako ay tumanggap sa Panginoon, I learned, mali pala yun. So, I remove it from my life. Okay? Wala na. Ngayon, ang tanong, meron pa ba akong kasalanan? The Lord knows my sins. Kung alam nyo ang mga kasalanan ko, magugulat kayo. Amen? Mabuti na lang at hindi nyo alam. At hindi ko rin sasabihin sa inyo. Amen? At kung kayo ay may kasalanan, wala din po akong x-ray vision para malaman ang mga kasalanan niyo. But if you have accepted Christ, the good news is, yung kasalanan mo, may utos ang Bible patungkol dyan. Ano yung utos? Mortify, therefore. Ano yung ibig sabihin ng mortify? Ano nga ito? Ang tawag dito? Semento, right? Semento. Another term for semento, mortar. No? Mortar. Ang ibig sabihin niyan, pag sinabi nating mortify, patitigasin mo yan at wala na, patay na. No? Kaya nga ang tawag dun sa nag-e-embalsama, mortician. Hindi beautician. Ha? Mortician. Okay? Ibig sabihin yung kasalanan natin, sabi ng Bible, mortify therefore your bodies. Yung mga kasalanan natin yan, we are going to reckon it dead. Ngayon, isang beses lang ba mangyayari yan? Hindi po. You will identify mga kasalanan sa buhay mo and every time makita mo yan, papanain mo yan. Minsan tatamaan mo, pero minsan mananalo yung kasalanan. Pero next time, ma-recognize mo ulit, matatalo mo hanggang sa magapi mo ng lahat. Just like the children of Israel, when they went to the promised land, this is a picture of, the promised land is a picture of Christian maturity. It is not a picture of heaven. Papasok ka sa promised land, pagpasok mo doon, ang daming mga higante, ang daming mga kaaway. It's the same thing. When you become a Christian, you suddenly realize, wow, ang dami ko palang kailangan baguhin sa sarili ko. Kasi natututo ka sa salita ng Diyos eh. Nakikita mo, nasasalamin mo ngayon ang sarili mo. Sinasabi mo, ay bawal pala yung adultery. No? Ay bawal pala yung fornication. Ay bawal palang magsinungaling. Ay bawal palang magnakaw. Ay kailangan pala magpasakop ako. No? Ang dami mong natututunan. Kapag tumanggap ka sa Panginoon, hindi mo naman alam lahat yan. You do not know all of these things, but because of sanctification, because of progressive sanctification, yan po ang nangyayari. Every time you read God's Word, nababago ka. Oh, buksan natin, 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Kaya pag hindi ka nagbabasa ng Bible at ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, ikaw na ay Kristiyano na, sabi mo, Kristiyano ka na, at hindi ka nagbabasa ng Bible, at yung Bible mo, naiiwan mo pa sa church, o minsan hindi mo dala, paano ka mag-grow? You're not going to grow. Okay? 2 Corinthians 3:18, sabi po dito, but we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image. Ang mensahe po natin dito is how to become like Christ. Number 1, recognize that you are a saint. Yung kaninang, recognize your sanctification. Recognize your position. Sino ka ba? Santo na ako ngayon. Australian citizen na ako ngayon. Amen?
you are changed into the same image from glory to glory. Ang glory to glory, pataas ng pataas yan. No? Pataas ng pataas hanggang sa finally, kapag patayin na tayo, pag patay ka na, you will have the full glory that will be given to you na hindi ka na magkakasala. 1 Thessalonians chapter 4, verses 3 to 4, sabi po dyan ay, for this is the will of God, your sanctification. Ang daming nagtatanong, no? Mga young people, ano po ba ang will ng Diyos sa akin? Hindi lang young people, pati mga mag-asawa nagtatanong, ano ba ang will ng Diyos sa amin? The will of God for us is for us to grow and to become like Christ. Yun po yung sinasabi dito, no? To be sanctified. Mabago. Paano tayo mababago, mga kapatid? Hindi tayo nagsisimba. Paano tayo mababago? Yung pinapakinggan natin, yun pa din. Kung ano yung pinapakinggan mo noon, nung unbeliever ka pa. No? Kaya kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, huwag ka nang makinig sa YouTube ng mga baka nakikinig ka pa kay Father something. O kaya nakikinig ka pa kay brother. No? Patay na yun, pero may mga ano pa may mga recorded pa yan. Siyempre, gusto mo pa rin makinig, nag-enjoy ka sa kanya. Diba? O kaya nakikinig ka pa doon sa fugitive na pastor. Kapag tayo po ay tumanggap na sa Panginoon, sabi ng Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Nung bagong Kristiyano ako, sabi ko, mukhang malito, inulit, pwede namang isa lang faith cometh by hearing. Oh, tapos, naintindihan ko na. Hindi pala, kailangan pala pakinggan mo. At pakinggan mo. At pakinggan mo. Paulit-ulit mong pakinggan kahit 100 beses mong napakinggan. Minsan hindi mo pa rin nakukuha. Alam niyo bakit paulit-ulit ang mensahe dito? Kasi hindi mo pa nakukuha. No? That is why the Bible said, hearing and hearing by the Word of God. You listen to the Word of God. Kapag joke, kalimutan mo na yung joke. Kapag verse sa Bible, memorizing mo. Ay, ang problema nangyayari, baliktad. Pagkatapos ng message sa labas, pag-uusapan nyo yung joke. Yung message, nakalimutan na. No? Huwag na kayo magtanong ng will of God. Ito na The will of God is for you to grow. Paano mo malalaman nag-grow ka? Tingnan mo ang bata. Tingnan mo lang ang bata. Paano mo lalaman na nagmamature na yung anak mo? Pag yung anak mo, nagkusa na yan, at nagtanong, Dad, Ma, maghahanap na ako ng trabaho. At naghanap ng trabaho. At nagbigay sa iyo ng unang sweldo. Hindi mo na hiningan. O kaya nagtanong sa iyo, ano ba ang pwede kong bayaran? Load mo o PLDT Wi-Fi? O Meralco? O isang kabang bigas? O all of the above? Di ba? Pag nagtanong ng ganyan ng anak mo, ibig sabihin, nagmamature na yung anak mo. No? Pero yung anak mo na nakita mo, galing sa school, pumasok ng bahay, no? Binaksak ang bag, tinanggal ang sapatos, hinagis, no? Tinanggal ang medyas, iniwan sa ilalim ng no? Tapos diretso sa CR. Tapos paglabas, yung ilaw sa CR iniwan.
upo sa sabay upo sa sala, nood, nakalimutan niya, mag-short. No? Wala pang brief, wala pang short, nakakalimutan, balik sa CR. Ang tawag dun, bata. Ang tawag dun. Kahit anong edad nun, bata yun. Do you want to become mature? Do you want to grow? Kailangan mo mag-effort. You have to exercise maturity. You have to remember kung ano yung gusto mong gawin sa Panginoon. Pag tumanggap ka sa Panginoon, minsan may desire yan eh. No? Bago ka pa lang sa Panginoon, may desire ka na eh. Yung iba senyorito, may edad na eh. No? Siguro pagpasok niyo sa church na to, sabihin niyo, ano tong church nila? Ang daming kalat. Di ba? Di ba? Mas lalo na dati, di ba? Ang daming kalat ng church nila. Oh. Buti ngayon. Luminaw na, medyo luminaw na. Amen? Oh. Kasi naitago na. Pero andyan lang yan. Oh? Meron kayong desire. Nung kayo ay unang napunta rito, meron kayong desire. No? Someday, pag pinagpala ako, ipapa-aircon ko to. Siguro ganun yung desire nyo. No? Someday, pag lalagay ako dito ng magandang ilaw, si Pastor bibilan ko ng Mercedes 1970. No? May desire kayo. Ipag-pray lang natin yan, mga kapatid, yung mga desire natin yan, because as you grow, as we mature, God will trust us with blessings. And He will honor yung mga memories mo na yon. Ipapaalala niya sa'yo, dati, nag-commit ka. Dati, yung mga nakikita mo dati, ngayon, pwede mo nang ma-execute. Amen? And that's the time, masasabi na, uy, may maturity na yung kapatid na ito. Not only that, no? In terms of participating in the work of the church. Ano yung work of the church? Soul winning and teaching. Matthew chapter 28, verse, saan nga yun? 18, 19, 20. Anong tawag doon? The Great Consummation, sabi ni Pastor Ruben kahapon. The Great Consummation, sabi ng iba. No? Pero sa iba, yung mga nakalimot, ang tawag doon, the Great Omission. Inumit na, tinanggal na. Pero ang great na yon, commission talaga yon. Anong ibig sabihin ng commission? Sent. Okay? Go ye therefore. Kaya yung tinawag na Great Commission kasi go. Kumayo. No? So tayo, bilang mga mananampalataya, kung gusto natin maging katulad ni Kristo, we have to recognize kung sino tayo. We are saints. We are sanctified. We are positionally, andyan ka na. Nakapwesto ka na. May position ka na sa langit. You are already a saint. Pag namatay ka, pupunta ka na sa langit. But, meron ka pang mga kasalanan. So you have to work on that every day, asking the Holy Spirit to change your heart. Kasi yung heart mo, hindi pa yan nababago. Ikaw pa rin yan. That is why sanctification is a daily struggle. Philippians chapter 2, verse 12 to 13, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence, sabi po dito, work out your own salvation. Anong ibig sabihin nun? Magtrabaho ka para masave ka? Hindi. Ipakita mo na ikaw ay talagang karapat-dapat na tawaging ligtas.
Ipakita mo na dapat matawag kang Kristiyano. Are you a Christian? Tingnan nyo kung paano kayo umupo. Tingnan nyo kung paano kayo magsalita. Tingnan nyo kung paano kayo makipag-usap. Tingnan nyo yung attitude nyo pag nagsimba kayo. Pag nagpunta ba kayo dito, basta. Oo nga, si ano. Oo. Yung mga Katoliko, pag nagsimba yon, luluhod pa yun at pagpe-pray. Amen? Kaya, minsan sabihin natin, they have the right attitude. Patungkol sa ano. In some ways. No? Tayo, minsan nagse-service na rito. May nagkwekwentuhan pa. Diba? Amen? Papapasukin pa 5 times. Magsisimula na po tayo, pasok na po yung mga wala pa, hindi na dinig. Magsisimula na po tayo, pasok na po. Pataas na pa ng pataas. Amen? Maturity. No? Sanctification. Work out your own salvation with fear and trembling. For it is God. Sino ang kumikilos? Diyos. For God, which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Lahat ng mga gandang ginagawa natin, hindi po tayo ang gumagawa niyan. Siya po ang gumagawa niyan through us. Yan yung tinuturo kahapon doon sa Lighthouse. The grace of God is flowing through you. Kasi Kristiyano ka na eh. So, dinadaluyan ka na ngayon ng blessing. And I am surprised how God works sa mga taong ginagamit niya. Hindi mo akalain. Bigyan ko kayo ng example yung kumpare ko. May kumpare ako dito eh. 5, ewan ko kung ilan ang anak niya. Hindi ko na mabilang. Ay, nasa likod. Kumpare ko yan. Brother Ramil, Preacher Ramil. Gawin ko sa inyong example ngayong umaga. Nung araw, nung magkakakilala kami, mga payatot pa kami, hindi mo yan aakalain na makakatayo dito yan. Hindi. Maski naman ako pag tinignan mo ako nung araw, hindi mo akalain. Amen? Pero ngayon, ginagamit na siya ng Panginoon. No? Pag Sunday, nakikita natin dito, ang daming kliyente niyan. Pwedeng nasa ngayon yan, nasa bubong, nagkakalikot at kumikita. Pero hindi. Pag linggo, nandito yan, kasama natin. Buong pamilya niya. Okay? Anong tawag po doon? He recognized kung sino siya. No? Kristiyano na ako ngayon, kailangan ganito na ako. No? Dapat isarado ko na itong, diba, kung ikaw ay Kristiyano na, meron kang tindahan dyan, maghanap ka na ng unbeliever na Tapos yung unbeliever, pag naging Kristiyano, di isama mo sa church, hanap ka ulit ng Diba? Okay? It is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Lahat ng mabuting ginagawa natin, galing yan sa Diyos. Biyaya niya yan sa'yo. Kaya ka pinagpapala ng Diyos so that you can become a channel of blessing. Pag hinarangan mo yung blessing sa buhay mo, ikaw lang lahat, hindi yan mag-flow sa'yo, hindi yan nag-flow. Ibubuhos ng Diyos sa iba. Hindi umagos Sa'yo lang tumigil John chapter 15, verse 9 to 10, sabi po ng Bible, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Bakit natin pinag-uusapan ang love? Because the goal of sanctification
is yung fruit of the Spirit. Alam niyo po ba yon, yung fruit of the Spirit? But the fruit of the Spirit is love, joy. Ano pa yon? Peace, meekness, gentleness, faith, long-suffering, lahat po yun. Pero ang tawag lang doon, fruit. Singular. Bakit? Kasi the moment that you accept Christ, binigay niya lahat yan sa'yo. Yung mga virtues na yan, binigay yan sa'yo. Ano yung ibig sabihin ng virtue sa Tagalog? Yung salita ng virtue sa Tagalog? Virtue. Meron ba kayong Tagalog Bible dyan? Kahapon, di ba, sabi, add to virtue, knowledge. Nakalimutan ko, no? Ha? Ano po? Katangian? Katangian ba, sabi? Virtue? Siguro. Pero yung fruit of the Spirit na yan, isa lang po yan. Pag binigay sa'yo, meron ka ng love, meron ka ng joy, at meron ka ng lahat yan. Yan po ang magsasanctify sa atin every day as we walk sa ating buhay Kristiyano. Bakit nung naging Kristiyano ka, natuto kang umiti, natuto kang makipagkamay, natuto kang maging people person? Because it is the fruit of the Spirit that is communicating from your heart to the other person's heart. We are one family, we are one, kaya one in spirit, kaya tayo ay merong ganyan. No? Romans chapter 8, verse 13, sabi po dito, for if you live after the flesh, you shall die, but if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Romans 13:12, the night is far spent, the day is at hand, let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Ngayong umaga, there is a challenge. I challenge you, kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, reckon ye yourselves that you are saints in Christ. Kung hindi ka pa tumanggap sa Panginoon, you are not yet sure where you are going when you die. It is best na siguraduhin mo na because that is the best decision na pwede mong gawin sa buhay mo. Is if you know for a fact, sigurado ako, sa langit ako pupunta. That is the best decision na pwede nating gawin sa ating buhay. Pagtapos na po ang mundo at bumalik na si Kristo, lahat po tayo ay magiging perfecto. We will become fully sanctified, fully mature, sinless, walang kapintasan, hindi namimintas. No? The Holy Spirit will change us at tayo ay titira na doon sa tinatawag na new heaven and new earth. So how to become like Christ? Number one, you have to recognize your sanctification. Pangalawa, next time na, sa part 2. Amen? Kasi baka abutin tayo ng isa pang oras. So, yung part 2, meron din tong part 3. Amen? So, I hope na tayo ay may natutunan na paano natin kikilalanin ang ating sarili, kung sino tayo. Sa Panginoon, tayo ay mga sanctified, tayo ay mga saint. Amen? Tayo po ay tumayong lahat, manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, kami po ay lumalapit. We humbly come before you, and we thank you for this
this word that we have meditated upon, I pray that the challenge to us this morning to become like you will be not only forgotten, but remembered. We will remember our sanctification. We will remember kung sino kami. We are saints. Positionally and progressively, we are working to mortify the deeds of the flesh. We are working to destroy sin in our life so that someday we will become worthy to be called the sons of God. Panginoon, sa umagang ito, dalangin po namin ang aming mga kapatid na hindi pa sigurado kung saan sila pupunta. Dalangin ko na kausapin niyo po sila at sila ay magkaroon ng desisyon para sa iyo. Sa aming mga kapatid naman, Panginoon, na tumanggap na sa iyo, dalangin namin na sila ay ma-encourage kung saan parte ng buhay nila, saang parte, ano yung kasalanan na pwede nilang isuko, Panginoon. Mga kapatid, this is the invitation, and it is called an invitation because the Lord is inviting you to surrender to Him. Yung aspeto ng buhay mo na hindi tama sa Panginoon. Lahat po tayo, meron tayong mga aspeto sa buhay na we are working on. And when we are reminded na I am a sanctified person, I am a Christian, I should not be doing this, I should not be doing that. Kailangan may mangyari sa buhay mo. Kailangan mag-commit tayo na hindi na natin gagawin yun. Dapat ihingi na natin ang tawad sa Panginoon. If that is you, and that is your desire, you can surrender it to the Lord. Right where you are, or you can come in front if you want. You can kneel down and you can pray. Our dear God, we thank you for this message that you have proclaimed through your speaker. And I pray that your word that has been sown, it will remain in the fertile hearts of your children. And we pray also for our pastor. Give him strength, traveling mercies, and power as he communicates your word. We pray for Pastor Jomar. You will empower him as well and take care of his transportation. Bless your church. Bless the believers here in Brookside as we continue with our fellowship and with our lunch. We pray that we will remember who we are. We are Christians, and we will honor you with our life, not only with our life, but with our lips. That's why this is our prayer in Jesus' name. Amen. God bless you.